Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Yes! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta po kayong lahat? At meron tayong pag-uusapan ngayon dahil nga sinasabi ni Marcos na wala siyang kinalaman dyan sa mga flood control project na yan o yung mga anomalya sa gobyerno at wala siyang kinalaman dyan. Naku. Bakit? Paano mo naman nasabi na wala kang kinalaman? Ikaw ang presidente at ikaw ang nagpipirma ng mga yan. At sinasabi niya na paano ako magkakaroon ng kinalaman? Wala nga akong alam dyan sa mga yan. At paano natin mapapatunayan ngayon na talagang alam niya lahat ng nangyayari? Kasi from president, sa kanya yan magmumula, tapos iikot sa mga, alam mo na yan, sa Congress, ayusin yung budget, magkakaroon ng deliberation, BICAM, diba? Tapos magkakaroon ng small committee, tas babalik sa kanya at pipirmahan niya. Siyempre, babasahin niya dapat yan. Kasi noon, ang problema dahil meron daw blanco doon sa BICAM, yung nga binunyag ni Pangulong Duterte, kaya nga siya ginanyan, na nagkakaroon ng mga blanco dyan sa BICAM at nakita ng lahat yun. Pagpunta doon sa meron ng mga presyo. Kaya nagtataka ang mga Pilipino, bakit nangyari yun? Dapat di ba magkakaroon muna ng pagtatali ng mga budget dyan sa Congress tsaka sa Senado, di ba? Kailangan medyo tama yan. Kailangan magpantay yan. Tapos doon na nga pumapasok yung small committee na doon na nagkakaroon ng insertion. At syempre, pag nagkaroon na ng insertion, pupunta na yan sa Pangulo para pirmahan. Ayun na nga yung General Appropriation Act o GAA. Pati na naman ang ilong ko. Okay? So, pag-usapan natin to mga pare. Ito kasi yung sinasabi niya. Ito yung sinasabi niya na ayan o. Yan o, di ba? Marcos itinanggi ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa korupsyon ng flood control project. Oh, bakit naman tinatanggi, sir? Lahat na lang tinanggi nito, no? Pagpapadrag test, ayaw niya. Yung pagpapadala kay Pangulong Duterte, hindi rin siya yun. Tinanggi niya yun. Yung pagpapahuli kay Pastor Kibuloy, hindi rin siya yun. Anak ng putya naman, lahat na lang, hindi ikaw. Sabagay, ano nga namang ginagawa mo? So, sa tingin natin, ito ba, masasabi nating totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos? Naku po. Huwag nyo naman kasing inaano kagad. Huwag nyo naman inaapi. Kawawa naman yung mama. Durog, kulay atay na nga. Hindi ko alam. Kasi eto na nga. Kasi nung bata ako, talagang kulay sunog. Siyempre, paaraw, taas mahirap ka. Yung bubong nyo, para kang, di ba, mababa yung bubong, tapos bubong, wala kayong kisame, kaya para kang ino-oven sa loob ng bahay ninyo. Kaya ka nasusunog, natututong ka. Naranasan nyo ba yan, mga banateros? Naranasan nyo yan, yung para kang, sa loob ka ng bahay mo, pag uminit ng sobra, para kang ino-oven, kasi mainit yung bubong, rekta na yun sa'yo, wala nang kisa-kisame. Mahirap tayo ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Ngayon, mapapansin ko yung mga iba kong mga kaklase, yung iba kong mga kalaro, putya ang puputi. Bakit sila mapuputi? Mayayaman kasi sila, mapepera sila, tapos yung bahay nila naka-aircon. Kumbaga, poverty hits. Baka pag mahirap ka, pangit ka, ganun. Yung panahon na yun sa palagay ko kasi itim-itim ko nun, dungis-dungis ko. Yung mga kalaro ko, yung mga kakilala ko dun sa amin,
mapuputi. Kasi yung bahay nila may kisame, pinturado, tapos may aircon, nakakotse. Kaya nagagalit yung nanay nun pag nakikipaglaro sa amin eh. Bata pobre eh. Muy ka dito, huwag kami maglaro dyan sa mga yan. Siyempre kami, mga amoy kagaw kami. Amoy araw eh. O ba naman maglaro sa initan tapos yung kalaro mo, may ano pa eh, may towel pa sa, alam niyo yung mga towel sa likod na puti? May towel pa sa likod eh, alam mo mayaman eh. So yun, napansin ko na, bakit mo ba kinikwento yan paring Arnel? Hindi, kasi ito si Marcos, mayaman to eh. Mayaman tong pamilya nito eh. Parang kulay atay. Ha? Tignan nyo yung mga mayayamang tatay, di ba? Mga mapupusyaw, mga may kaya. Alam mo yun, mga maaayos yung itsura. Ito si... Maitim yung iba, yung ibang tatay maitim. Pero maayos, maganda yung balat. Ito si Marcos, hindi eh. Kutsa kulay atay na nga, balat atay pa eh. Anyway, nado kang ad hominem ah. Ako lang ba nakapansin o kayo din? Kasi itong... Because you are... Ano na yun? Nawala na yun. Itong balita natin kay Bong Mama. Ito matagal na to eh. Sinabi niya to eh. Di ba nung una pinagbalaki niya yung flood control project na sinasabi niya meron 5,500. Ngayon, nung pinagmalaki niya yung flood control project na yan, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng pag-ulan, napatunayan na wala talaga yung... Sa bandang huli, sasabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Bakit mo pinagmalaki kung wala kang kinalaman? Ano to? Sinabi lang sa'yo na sabihin mo, kaya mo binabanggit? O nung napatunayan, o yung nag-uulan na, o yung nalaman na wala talagang flood control project, yan na. Nagtinanggi mo na naman. Mahilig ka magtanggi ha. Ito pa, ito. Ito Ngayon, yung kanina. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan Nako. naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mhm. Mahigit 5,500 flood control project Yun. ang natapos na at marami pang iba Tapos na. ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Natapos na at marami pa daw ginagawa. Putya na. Pinatunayan niya rin yung sa Bulacan, di ba? Tapos na, nakalagay dun sa papel o dun sa dokumento, tapos na at nabigay na lahat ng pondo para dun. Pagpunta niya dun, wala. Sir, bago ka magsalita ng mga ganyan, lalong-lalo na sa SONA pa mismo, dapat inaalam mo muna yung mga bagay na yun. Tapos sasabihin mo, bandang huli, ito na yung pinaka-latest, wala ka ng kinalaman sa flood control project. Bakit mo pinagmalaki kung wala kang kinalaman doon? Ano to? Basta ka lang magsasabi, basta sinabi sa'yo, sasabihin mo na lang. Hindi mo muna alamin, patingin ako ng ano dyan, patingin ako ng dokumento, patingin ng mga nagawa nyo, patingin ng picture kung natapos nyo na. Patingin. Bago ako sabihin yan, kasi ako mapapahiya. Walang ganon. Basta sabihin mo, sabi ng mga PR mo, President Marcos, ito, sabihin mo, ito yung gusto, ito yung itatalumpati mo dyan sa SONA. Sabihin mo, okay ba? Sige. Ang malupit, na fact check sila ng panahon. Yun na. Yun ang problema. Hindi mga Pilipino o hindi mga tao o hindi mga investigador o hindi yung mga official natin ang nag-fact check sa inyo sa sinabi mo. Kundi yung panahon natin ang nagpakita na wala ka talagang ginagawa, animal ka. Tapos, sasabihin niya wala daw siyang kinalaman dyan sa corruption, sa flood control. Siya ang nagpipirma eh. Diba? Siya ang nagpipirma. At ito nga ang sinabi niya nung, I think, dyan, matagal na rin to eh. Binasa niya naman daw. Binasa niya pero hindi niya inintindi, di ba? Ito, panoorin natin to. Because you are our agent. Wait lang. Ito. Because you are our agents of justice, who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep,
And that alone deserves already applause. Ano daw, ano daw? Falling asleep. Go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. Okay, sinasabi niya dun sa mga ano niya, sa mga kontraktor o yung mga bumabasa daw ng kontrata, yung mga tao niya, mga gabinete niya. Na bilib ako sa inyo kasi bumabasa kayo ng 300 o 100 daw pa contract without falling asleep. Ano kayo, dapat dyan palakpakan kayo. Di ba? O, palakpakan natin, sige. Doon pa lang, kailangan nyo na ng, ng papuri o parang palakpakan para sa inyo. Pero, pinuri niya yung mga yun, magyayabang siya ngayon dito. Next. Okay? Pakinggan. And that alone deserves already applause. Okay. But Nguya ka ng nguya, sir, ha? let me tell you, Ayan as na. president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages 4,000. Ano yung binasa niya? General of Appropriation. the General Appropriations Act for 2025. Ayun. Paano ba wala kang kinalaman sa mga nangyayari sa korupsyon dito sa 2025 na budget? Bakit? Bakit wala kang kinalaman? Eh, binasa mo, sabi mo. 4,000 ano nga sabi doon? Teka lang. I had to read 4,057 pages of the General Appropriation Act of 2025. Oh, tiyan ang galing magsalita, no? Galing magsalita ni sir, no? Hindi natin mapapagkailayan na magaling talaga to si Marcos. Magsalita, oo. Sa kanya na yun, pagiging magaling magsalita, pero bobo siya sa diskarte. Oh. 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Yes! Because I reviewed it and I review it, analyze it, and yes, in Yes. parts vetoed it. vetoed it. And so for those of you, up to now, I cannot find those damned blank items. Yun lang. Hindi niya talaga makikita yung blank kasi yung blank nandun sa BICAM. Ngayon, after ng BICAM, magkakaroon ng sa small committee, papasok sa small committee yan. Doon na nagkakaroon ng insertion. Doon nila ilalagay yung mga gusto nilang ilagay na number. Sir, ano ba? So yung sinasabi niya na okay, parang pinapalabas niya dito na binasa ko lahat yan. Nireview ko lahat yan, ina-analyze ko lahat yan. Yung iba nga dyan, binito ko. At wala akong nakitang blanco. So yun yung pinapalabas niya na ako, binasa ko yan. Ako, inayos ko yan, tinignan ko yan. At wala naman ako nakikitang anomalya. Walang blanco, walang anomalya. Kung binasa mo yan, sir, siguro binasa niya yung iba. O siguro, nakita niya na ang laki ng mga insertion o yung mga budget dyan na pumapasok. Bakit hindi ka nag-apila? Bakit hinayaan mo lang? Kasi kung hinayaan mo yung mga katarantaduhan na yan, eh sumali ka rin dun sa katarantaduhan na yun. Damay ka dun. Kasi ikaw ang huling pipirma eh. Tandaan yung mga banateros ha. Ang presidente ang huling pipirma dyan sa mga budget na yan. So kailangan niyang tingnan yan. Hindi ko alam kung pwede niyang ibalik pag meron siya nakitang mali. For example, ay ano to, ba't sobrang laki naman ito, ibalik to, ayusin yan. Hindi ko alam kung pwede yun ha. Pero siya ang huling pipirma dyan, kaya siya ang huling makakakita ng mga ano na yan. May mga katarantaduhan nila dyan.
Hindi ba siya nagtataka o ikaw bilang presidente, Bongbong Marcos, hindi ka ba magtataka na parang ang laki-laki yata ng insertion na nangyayari? O baka meron kang parte doon kaya okay lang sa'yo? Kasi di ba pinagmalaki niya pa, binasa ko yan, 4,057 pages of General Appropriation Act of 2025. I review it, I analyze it, and some veto it. Pero wala ako nakitang blank items doon. O paano mo ipapaliwanag yan ngayon na wala kang kinalaman dyan sa mga korupsyon na sa flood control project? Kasi binasa mo yan eh. Oh, ano to, maghuhugas kamay ka? At isa pa, binanggit mo yung 5,500 flood control project noon na napatunayan na wala naman talaga ngayon. So ikaw bilang presidente, hindi ka nag-iimbestiga sa mga bagay na sinasabi mo o hindi mo muna inaalam na yung mga sinasabi mo o yung sasabihin mo, totoo ba yon o hindi? Kasi imposible naman, ewan ko, baka sunod-sunuran ka sa mga PR mo. Ay, sabihin natin, bigay na lang natin ito sa presidente. Total, tanga naman yan eh. Sasabihin niya naman yung sasabihin niya eh. Para na may masabi. Ganon ba yon? Kasi hindi eh. Aalamin mo muna. Saan dokumento nito? Saan yung mga ebidensya nito na natapos na to bago natin sabihin? Bago natin ipagmalaki. O ngayon, wala siyang ganon siguro. Pinagmalaki niya. Ito pa, sinabi niya, walang blanco dyan. Walang blanco. I review it. Lumabas na napakaraming insertion na nangyari dun sa Congress. Yung humawak si Romualdez ng yung house. Hawak niya yung house. Naging speaker siya. Ang daming insertion na pumasok. From 13% na pinakamataas nung taon ni Belmonte, I think 13% 2001 o 2005, ang pinakamataas nun 13%. Panahon ni Belmonte yun. Tapos nung pumasok na si Romualdez bilang speaker, naging 75%. At hindi lang yan, naging 76% nung sumunod na taon. At ito nga 2025 naging 100, round up na lang natin 105%. Ang naging ang pumasok na insertion diyan sa mga budget. So pipirmahan mo 'yun. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman? Di wow. Tuloy natin 'to sinasabi niya. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Hindi nga allowed yan. Kasi nga, meron na nakapasok dyan sa GAA. Kasi yan naman last talaga ang ang small committee talaga yan huli. Bago sa'yo. Siyempre, pagdating sa'yo, pipirma mo na posible naman wala kang kinalaman dyan. Ano ba naman? So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Gago, wag nga kami pinagluloko mo. Yan lang naman ang style mo. Photo ops. O, tignan mo. Eto na lang Yung di ba naalala nyo yung sa droga-droga na lumulutang dyan sa dagat? Nasundan na ba yun? Nasundan pa ba yun? Di ba nung panahon lang na yun, yung panahon lang ng eleksyon? Tapos meron pa ngang isang, yung mismong droga sumuko dun sa pulis. Bakit? Kasi sa checkpoint, pumasok. Tapos idinidikit sa mga Duterte. Naku po. Ang tanong, may mga nakuhang droga, may palutang-lutang sa dagat. Ang tanong, may nahuli ba? Photo ops. Tapos meron na kagad mga tarpaulin doon na floating drugs na nakalagay. Kaya
Kaya masasabi mo ba na walang kinalaman, wala siyang kinalaman sa mga flood control project na yan kung unang-una pa lang ipinagmalaki niya yung mga yan? At maniniwala ba kayo na wala siyang kinalaman dun sa mga insertion na nangyayari, bilyong-bilyong insertion na nangyayari dyan sa Congress? Na pumasok at pinirmahan niya yung GAA kasi sinabi niya na ni-review niya yon, tinignan niya yon at wala siya nakitang blanco. Oo, wala ka na makikitang blanco kasi nilagyan na nila ng gusto nilang ilagay na number. O, paano mo makikita yon? Kaya imposible na walang kinalaman tong si Marcos sa mga nangyayari. Unang-una, mahilig siya magtanggi. Iba yung nangyayari bilang presidente, dapat masusunod yung sasabihin mo. Kasi ikaw nga yung head of state, ikaw ang presidente. Pero ano nangyayari? O, balikan natin, balik tanaw tayo, okay? Yung sinasabi niya na hindi niya papapasukin yung ICC dito pero merong mga namataan na ICC o yung mga nag-iimbestiga dito sa Pilipinas at na pinakita nga yan ni Senator Amy na nandiyan pa nga sa hotel ni Zaldico, di ba? Na tumutuloy. Oh. Tapos, anong sunod? Pinadala, ay sinabi niya na wala siyang hindi niya papapasukin yung ICC at hindi niya papayagang mangialam yung ICC dito sa Pilipinas. Ano nangyari kay Pangulong Duterte? Pinakawalan niya si Torre para dakpin si Pangulong Duterte o sabihin na natin kidnapin, ayun naman talaga eh. At ipadala sa dahig ng isipin nyo to mga kababayan, mga banateros, mga pare. Walang passport si Pangulong Duterte noon at yung mga kasamahan niya. Pero anong nangyari? Napadala pa rin. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte noon naggagawa ng parang alam mo yun, na sobrang lakas si Pangulong Duterte, yung mga tao talaga pag nandun siya, nagkakagulo at pinupuntahan siya. At sobrang lakas ng Duterte noon. 'Di ba? Alam na kagad kung sino yung mananalo. Para alam mo na, magmukhang totoo yung gagawin nila sa eleksyon. Ito nga, yung pagkatalo ng Duterte na nakakapagtaka, na questionable. Bakit? Ang lakas-lakas ng Duterte sa buong Pilipinas. At kitang-kita nga natin yan sa absentee votes ng mga sundalo natin, yung mga uniform personnel, na panalo talaga yung Duterte. Pero anong nangyari? Dahil nga ginawa nila yung kay Pangulong Duterte, pinapalabas nila na humina yung Duterte kasi wala si Pangulong Duterte. O ginawa talaga nila yon. Ano pa ang sunod? Pinapasok nila yung Dilawan. Ano pa sunod? Yung kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Kitang-kita naman natin na yung warrant of arrest hindi naman para kay Pastor. Hindi nakapangalan sa kanya, hindi naka-address doon sa KOJC compound dyan sa may Davao. Hindi talaga yung naka-address. Pero anong ginawa ni Torre? Pinasok, tinambayan, binaboy yung compound nila na nananahimik. The most peaceful community sa Pilipinas, pinakilaman nila. Diba? Pero sinasabi ni Marcos na wala siyang kinalaman dyan. Oh, ano nangyari? Hindi naman nahuli Pero may naano nga tayo Hindi naman talaga si Pastor ang hinahanap nila doon sa compound o doon sa mga hinukay nila kasi may mga kilala tayong nagmimina na yung hukay daw na yon hindi daw hukay na naghahanap ng tao. Yung hukay daw na yon, hukay minero daw yun. Ako. Kasi may hinahanap yata silang ginto dyan Ewan ko ba kung bakit takaw na takaw to. Pero mo, nasa kanila na nga yung pera ng gobyerno, hawak na nga nila yung pondo ng bayan. Putya, pati yung mga properties pa ng KOJC, gusto nilang pakialaman. Ang takaw nyo naman. Sobra na kayo sa kapatay gutuman yan. Mahiya-hiya naman Oh, di ba? Tapos,
Meron pang isa, impeachment ni VP Sara. Ayaw niya yan. Hindi ako papayag yan sa impeachment ni VP Sara. Wala. Ano. Pero bakit nagtuloy? Kasi, hinahayaan mo yung pinsan mo na gumalaw para dyan. Kasi may pangarap eh. Pero gumuho na yung pangarap niya ngayon. Ano pa yung sunod niyang ginawa? Para maghugas kamay, para hindi siyang mapunto, hindi siyang masisi, dahil nga sa mga flood control project na nangyayari sa Pilipinas, anong ginawa niya? Gumawa siya ng body, ICI nga. Para mag-iimbestiga sa mga anomalyang nangyayari sa flood control project. Okay, siya ang gumawa, safe na siya ngayon. Pinapalabas niya ngayon na ako yung bida. Ako nga gumawa niyan eh, para doon imbestigahan yung mga korap eh. Tingin nyo gagawa ako ng ganyan para imbestigahan yung sarili ko? Siyempre, ligtas na siya dito. Bandang huli, ang naririnig pa natin, si Romualdez ay magiging state witness, ang animal. Pero mo, siya yung pasimuno, siya yung ulo doon sa Congress nung nagagawa ng mga katarantaduhan. Nagkakaroon ng maraming insertion, kung ano-anong mga anomalya ang nangyari. Siya yung namumuno dyan. Naging magulo ang Congress, di ba? Nung nandyan siya. Ewan ko. Dami kasing pakimkim siguro. Magulo kasi naglalaban-laban yung mga naninindigan. At sila, yung mga nakatanggap ng pakimkim, sunod kay Romualdez. Tapos siya pa yung magiging state witness. Anong kagaguhan to? Ayaw nyo pang isa publiko. Tapos meron pang kasama diyan sa na taga US Embassy, pumasok diyan. Putya, sa Pilipino ayaw nyong ipakita pero sa Amerikano okay lang. Gago ah. Dahil din sa sinabi ni Chis Escudero na si Romualdez ang the name that you cannot be mentioned, ayan na, nag-umpisa na rin siyang tirahin. At hindi lang siya ang pinupuntirya, pati yung asawa niya, si Art Evangelista, na hindi naman nagsasalita patungkol dyan sa mga issue. Buti nga yun si Art, hindi nagsalita eh. Si Maine Mendoza nagsalita eh. Diba nung nadawit yung asawa niya sa pinangalanan ng Diskaya, naimbestigahan ba yun? Hindi. Yun ang problema. Para magbuka talagang masama, pinapalabas nila na lahat ng mga hindi sumasang-ayon sa gobyernong ito o hindi nila kakampi o hindi nila kaalyado, yari kayo sa amin. Ayaw nyo kumampi sa amin, kalaban namin kayo. Si Saldi ko, imbis na ang gawin nyo para mapauwi yung mama na yon, diba, i-cancelayin nyo yung passport para ma-deport. I-report nyo kung nasang lugar siya, i-deport nyo. Para mapauwi na dito. Pag napauwi na, tsaka imbestigahan, anong nangyayari? Ang tagal ninyo. Basta tropa nyo, ang bagal ninyo kumilos, no? Pinapatagal ninyo. Pero doon sa mga kalaban nyo sa politika o yung mga kaalyado ng kalaban nyo sa politika, ang bibilis nyong gumalaw. Kahit hindi naman tama yung ginagawa ninyo. Diba? So kaya ba niniwala ba kayo dito sa presidente nating kulay atay na totoo yung sinasabi nito? Diba? Wala eh. Wala sa wala sa itsura niya o sa galaw niya na magsasabi siya ng totoo. Kasi lahat, napatunayan natin. 20 pesos na bigas na nga lang. Pinagmamalaki nila ngayon na binenta dyan ng lindol sa Cebu. Masasabi mong nagtagumpay yan o yung tinatawag mong promise fulfilled, kung lahat o kung pagpunta namin sa lahat ng merkado o sa mga palengke, merong 20 pesos. Yan, papalakpakan ka namin dyan. Pero putya, kung sa specific na lugar lang meron, lalo na dyan, putya, pinadala mo sa Cebu. Tapos limitado lang ang bili mo, ha? Ibig sabihin, band-aid solution lang yan. Hindi yan pang talagang sustain.
Mas maganda pa nga yung ginagawa ni Senator Chis Escudero natulungan yung mga magsasaka para mas mapapababa yung mga yung bigas natin Ganun dapat. Ang tutulungan mo mismo kasi ganito yan nangyayari. Sinabi na rin ni sinabi na rin ni Yorme yan dati na ewan ko bakit sila nag-usap ni Yorme. Sinabi na yan ni Isko dati na ngayon tinatrabaho o yung ginagawa ni Escudero na tulungan yung mga magsasaka. Tulungan yung mismong nagtatrabaho para magkaroon tayo ng bigas. Kasi sila mismo yan Biruin mo magkano nila bibilihin yung yung tanim, pananim nila, yung mga buto, yung mga binhi, di ba? Mahal na. Tapos bibiliin lang sa kanila ng mura tapos ibebenta sa palengke ng mahal. O sinong kawawa? Sino sa tingin nyo, hindi tatama rin yung mga yan? Sila yung dapat na mas malaki. Sila yung, alam mo yun, sila yung nagtrabaho, yuko sila doon sa initan. Sila yung mag-aani, tapos, ay, naku, kawawa. Kawawa din yung mga magsasaka natin Imbis na sila yung unang yung tinutulungan, asan na yung modernisasyon na sinasabi mo? Wala. Kasi ang ganda ng natin, ang ganda ng lupa ng Pilipinas, ang ganda ng mga bigas, 'di ba? Ang dami natin lupa, ang dami lupa pagtataniman, wag lang pagpatayuan ng subdivision ni Villar. Maubos na yung taniman natin. Anyway, so marami tayong lupa na pwedeng pagtaniman. Ang kailangan na lang natin kagamitan para matulungan yung mga magsasaka na mabilis. Hindi gagamit pa rin yung iba ng kalabaw siguro, pero mas mapabilis yung pag-aani. Para mas papabilis yung pagbebenta. Nasaan na yung mga farm to market road, di ba? Ang kailangan kasi diyan nagkakaroon ng problema diyan sa paghihirap sa pagta-transport ng mga produkto natin. Anong inuuna nito mga to? Di ba? Pamumulitika sa mga taong nagtatrabaho, gagaya niya ni Senator Bongo, di ba? Nagtatrabaho ng maayos, tumutulong sa Pilipino. Anytime pwede mong lapitan at maganda yung mga batas na pinasa niya. Talagang ang mga Pilipino at ang mga mahihirap ang nakikinabang, lalong-lalo na sa health. Ayan ang gusto niya. 'Di ba? Tapos ganun din si Senator Chis Escudero, 'di ba? Naninindigan sa katotohanan. Wala Yun yung mga senador na maaayos o yung gumagawa ng matitino o yung mga tumutulong sa mga Pilipino, yun yung dinadarag nila ng dinadarag. Samantalang yung kitang-kita na natin na nagnanakaw ng pondo ng bayan, puta nandun, nasa ibang bansa. Yung isa dito, magiging state witness pa nga yata. Ay, naku, Pilipinas. Ano nangyayari? Wala na. Hintayin na lang natin mag-2028 para mapalitan tong mga animal na to. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa atin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang ating mga videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like. Ganun din po, paki-follow po ang aking page na Paring RJ at Facebook TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganun din po, paki-follow ang Banateros 2.0 at ang SMNI DZAR 2026 sa YouTube. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Ooh.